Ayan, hello and welcome back po ulit sa aking channel. Ito na naman tayo, Hoya. Ayan, ang ganda nito. Kulay white ito pag bumuka. Ayan, ang ganda ng kulay niya, parang maroon yung tangkay. Ganito siya pag bumuka. Ang ganda ng kulay puti, white. Tatlong kulay lang meron ako nito. Tatlong kulay ng Hoya. So, ito yung puti. Tapos, yan yung pink. Nasa taas na nagbubulaklak. Yung taas niya. Yan. Ganyan siya kataas. Tapos, itong isa maroon. Ay, ito naman yung pinakamarami ko. Pinakamakapal. Yung mga maroon. Daming mamulaklak. Ayan, bakit may buko? So, ang gagawin ko ngayon, mag-pro pa ako ng Hoya. At ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-pro pa, kung saan ko siya tinatanim. So, kaya may buko dito. Ito yung isa sa ginagamit kong pinagtataniman ng Hoya. Ayan, kaya mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ko sila itanim dyan. Kaya may buko. At ito yung mga naitanim ko na dati. Ayan o. Nandiyan lang siya sa may bunot. Ayan, ganyan ako magtanim ng Hoya sa bunot. Meron pa akong ibang ginagamit. Kaya lang, mas maganda siya dito sa bunot. Kasi, ang Hoya, kapamilya ng orchids. At ang orchids, itinatanim natin sa mga driftwood. O kaya, di ba nilalagay din natin dyan sa mga coconut husk. Yan, sa ganyan. So, sa ganyan ko din siya tinatanim. At, effective naman. Mabilis siyang dumami. Mabilis siyang magkaroon ng usbong. Ayan. Halos lahat yan. Kung hindi moss ang ginagamit ko, yung coconut husk. Hindi ako gumagamit ng lupa. Kasi hindi sila lumalagpo. Hindi sila dumadami sa lupa. Mas mabilis silang dumami sa sa coconut husk at sa mga moss. Ayan. Kita nyo ang lago nila. Ang dami. Tapos kung makikita nyo, halos walang laman yung paso nila. Kasi kundi moss na nawala na din sa paso, yan lang bunot ang ginagamit ko. Ayan o. Ito isa pang variety. Pero maroon din ang kulay ng bulaklak niyan. Iba lang yung dahon. Tapos meron ako dito ng experiment. Ayan. Ito. Ang ginamit ko dito is yung pinaglalagyan ng mga ina-arrange na bulaklak. Yung kulay green, yung parang foam. So, tinaray ko magtusok dyan ng Hoya din. So, maganda rin siya. Pwede rin siyang taniman. Ayan o, kasi lagi siyang basa. Pag diniligan nyo, matagal siyang matuyo. Yun ang gusto ng Hoya. Yung laging basa. Laging may moist. Kaya ayan o, tingnan nyo, ang dami. O, diba? Ang lago niya dyan. Palagi kasi yung basa. Ayan. Ang Hoya pala, ayaw niya na masyadong araw. Nagdidilaw yung dahon niya. Ayan, tingnan niyo to.
Di ba halos wala ng lupa. Wala ng lupa, wala ng laman. Kasi ang nakalagay dyan, moss, na kapag dinidilig, ano siya, natatanggal. Kaya ganyan na lang yung itsura niya. Pero buhay yan. At yan yung pinakamalago na hoya ko dito. Umakyat na siya dun sa puno ng guyabano na patay na. Ayan lang yung pinakapuno niya. Oh. Ayan, tas umakyat na siya dun. At yan yung puno na pinakamaraming bulaklak. Ayan, yung maroon na yan. Yun yung puno niya. O, diba ang lago? Tas ito isa, may bunga po. Nakakakuha na ako ng mga buto dyan. Ayan, ang dami. O, diba? Ayan, ang bango niyan. Mabango ang hoya. So, ito pa yung isa kong ginagamit. Moss, kaya lang, yung pandemic, marami yan sa isang pack. Ngayon, tingnan nyo. Tapos, meron na rin siyang, parang bunot-bunot. So, ang ginagawa ko sa ganyan ay ganito. Yan, bababad yun sa tubig bago ko gamitin. Lagyan muna natin sa lalagyan. Ayan, ganyan. Tapos yan, lalagyan ko yan ng tubig. Babad nyo lang, pwedeng 1 oras, pwedeng 30 minutes, depende sa inyo kung hanggang kailan nyo gustong ibabad. Pero ako kasi yan, kinabukasan ko pa yung gagamitin. Ayan, ganyan lang. Hindi na siya purong moss ngayon, may halo-halo na, hindi na maganda. Ayan, at ayan lang siya. Ang konti. Diba? So, kinabukasan na to, ayan lang. Yan lang yung nakuha ko. So, kailangan talaga ng tulong ng bunot. So, dahil may buko kami, at tuyo na yan. Tanggalan ko siya ng bunot. Yun yung gagamitin kong pang pagtataniman ng mga pinutol kong hoya. Ayan. At nangangailangan na tayo ng tulong. Magpatulong na tayo. Kailangan natin ng tulong. Ayan. At tinulungan na nga tayo. So, ganyan. Ang galing nyo lang yung balat ng buko. Ayan. Yan yung pinakabunot. So, sa pagtatanggal, ingat-ingat lang sa mga kamay. Baka yung kamay nyo na ang maitak nyo. Ayan. Yan yung tamang pagtanggal ng bunot. O kung meron pa kayong alam na ibang paraan ng pagtanggal ng bunot na mapapadali, mas maganda. Ayan. Ganyan lang. Oops. At ayan na siya. Ayun. Yan ang gagamitin. Magandang gamitin sa mga hoya. Napansin ko kasi pag sa lupa siya tinatanim, hindi siya mabilis lumago. Lumalago man, pero hindi ganun kabilis kapag ang ginamit nyo ay bunot o kaya moss. Ayan. At ito na yung nakuha. Ayan. Paghahaluin ko na lang yan kasi sayang naman itong moss ko. At itong mga bunot. Ayan ang mga bunot. At ayan ang ating lumot. So, tara na, gawin na natin. Ayan. Ito na yung mga naputol ko. At ayan na yung mga bunot at yung lumot. So, ayan. Kumuha lang ako ng lalagyan na hindi na nagagamit. Yan. Yan ko siya ilalagay.
Ayan. So, unahin nyo lang yung bunot. Ayan. Tanggalin nyo yung mga pinaka nasa gitna niya. Ayan. Para medyo bumuhaghag kasi medyo nadikit-dikit na tong nakuha naming bunot. So, ilagay nyo lang yan dyan. Yan, ganyan. Yan. Palibot nyo lang sa gilid. Kung wala kayong moss, okay lang. Kahit puro bunot. Pwede yan. Ayan. Tapos lagyan nyo na ng pinutol nyo o cuttings nyo. Per node pwede. Itanim. Ayan. Yan. Ilagay nyo lang yan dyan. Tapos daganan nyo ng yung hindi siya matatanggal. Yan. Tapos palibutan nyo ulit ng bunot. Para hindi siya mabunot. Bunot. Mabunot. Ayan. Tapos lagyan nyo ng moss o lumot. Yan. Pwede ding wala. Pwede meron. Gusto nyo lang. Tapos yan. Singitan nyo pa ng bunot para medyo mas masikip siya. So, ayan. Ganyan lang. Yan na siya. Ganyan lang. Tapos na. O, diba? Basta diligan nyo lang siya ng araw-araw. Kailangan lagi siyang basa. Ayan. Diligan nyo. O kaya paanuhan nyo. Paulanan nyo kung umuulan. Yan, mabilis na yung lalago at mabubuhay na yan dyan. Yan. Ganyan lang ang pagpropak na Hoya. So, meron ako ditong iba. Ayan. 5 lang yung nakuha kong paso. So, sa 5 ko pa lang siya na itanim. Pero marami pa akong itatanim dyan. At ang dami kong nakuhang hoya. Ayan pa, oh. Oh, napakadami. Ayan, itatanim ko pa yan. Kailangan ko pa ng maraming bunot. Ayan.